Nanaginip ako kagabi. Yung kaibigan ko raw na yung kaibigan ko raw na si Wedge, yung kabike namin. Nakahuli daw sila sa dagat ng pating. Yung pating na yun, maliit pa kasing laki lang siya nung mga higanting tuna sa Jensan. Tapos yung pating na yun, meron siyang balahibo. Tsaka paa. Pero yung paa niya parang sa likod lang, tapos maliit na parang deformed na paa. Pero kaya niyang tumayo, parang kaya niya maglakad. Tapos basta balbon siya, mukha nga siyang aso na hugis pating. Tapos sabi sa akin nila Wedge, kainin daw namin yun. Ako naawa ako, parang ayoko nang kumain ng hayop Kaya sabi ko, isoli na lang natin to sa dagat, pakawalan natin ulit. Tapos biglang nandun si Gilson sa kwarto Sabi niya, sige payag daw siya. Kaya lang yung mga ganong tipo daw ng pating, sa Canada lang daw lumalaki. Kasi meron daw specific na area sa Canada na yung dagat nila hindi ganun kalalim, hindi rin ganun kababaw. Perfect lang daw para sa mga ganong species ng pating. Tapos ang nangyari sa huli, tagal nakatenga nung pating sa bahay, na awa nga ako parang baka inisip ko kailangan na niya ng tubig. Nung hapon na available na daw kami, nagbike kami, dinala namin yung pating sa malapit na dagat. Tapos iniwan namin siya dun sa may parang mahabang sandbar. Tapos nahuli na lang namin sa CCTV footage na yung pating, gumapang siya, tapos lumangoy siya pabalik dun sa dagat. Tapos para siyang dolphin na may fur. Ang labo nung panaginip ko. Parang tralalelo, tralala. Kaya ibig sabihin, nandito tayo ngayon sa Cubao kasi hinihintay natin tong si Pau. Magkikita-kita kami dito sa Wide Eye para pag-usapan yung nalalapit na trip namin sa Taiwan. Itong mga mapapanood nyo ay nangyari noong October 26, 2025. Lahat yan ay bago kami mag-Taiwan. Hindi pa namin nabubuo yung mga pera namin dyan pang Taiwan, pero desidido na kaming gawin talaga yung bike tour na to for 2026. Ba't nakalabas yung bulsa mo? Ayan. Di ba, walang pera? Hindi ko nga makita yung wallet ko kanina Ako din hinahanap ko pa Di na lang ako gagastos. Nabis. Kaya ng t-shirt ko. Nabis. Ang ating Kasama rin natin dito si Shoti. Ito yung Proheba na inaya namin siya sa Taiwan, kaya lang hindi siya nakasama sayang. Ito kami dadaan from San Juan papuntang Mandaluyong and then Makati. Ibang ruta naman. Wala pang 5 kilometers sa tubig ka na? Dehydrated. Ito yung area ng San Juan na pang mga yayamanin. Maganda yung mga bahay, makinis yung kalsada. Marami nga lang ahon at lusong pero kaya naman ng pixie. Ang ganda naman dito. Malayo sa Cubao. Nadaan na ata ako dito nung naligaw ako Doon sa may ilog, di ba may creek dyan? Anong lugar to, Shoti? Walang ganda sa Cubao, no? So si Shoti yung nagdala sa amin dito. Medyo hangover ata siya nung araw na to kaya dito niya napiling dumaan sa swabe na ruta. Usually kasi pag nagka-car free Sunday kami, doon kami dumadaan sa may Pasig. Pero itong ruta natin ngayon, ang tumbok daw nito ay sa Shaw Boulevard. Ano pangalan ng lugar na to? San Juan. So na to Ako nga, no? Ayan ay highway. Saan na to? Ngayon ako nadaan dito. Nadadaan na ako dito dati pero pa-uwi. Hindi yung papuntang Makati. Ayan na nga yung palengke.
Ahon kami ng tulay. Init. Oh, ito na yung palengke. Akit tayo dyan, no? Wow. We're now entering Rockwell. We have to speak in English because this place is very saucy with all the buildings and condominiums. O, diba, power plant mall, social. Salamat at dinaan mo kami sa mga sosyaling lugar. Bahay ka talaga, Pao. Pati aso, di mo pinagbibigyan. Sobrang aga mo, sarado pa yung build. At ganun-ganun lang, nandito na tayo sa Ayala. Morning. Yan na, nandito na tayo sa Ayala. Maraming tao, maraming nagbabike, maraming nagja-jogging, may mga dalang aso, at may mga nagba-vlog. At may nagko-construction. Pukpokan ng pukpokan. Para doon sa mga hindi taga Manila dyan na nanonood, kapag Sunday ng umaga, sinasara nila yung kahabaan ng Ayala sa mga sasakyan. Yan ay para pagbigyan yung mga nagbabike at nagja-jogging. Dami na namang tao, may event na naman. Oh. Malaki din yung chance na makakita kayo ng mga kaibigan nyo dito kasi maraming grupo ng bikers yung tumatambay dito sa Ayala Car Free Sundays. Nandito pala yung mga napanaginipan ko kagabi. Ang ganda naman ito. Kuwahara. Nagbike daw kayo, tapos may nahuli daw kayong pating. Yung pating na nahuli nyo, parang maliit. Alam mo yung tuna ng Gensan? Yung mga malaki, pero maliit para sa pating. Tapos yung nahuli nyo buhay, pero may balahibo siya na parang aso. Meron siyang maliit na paa sa likod. Tapos binigay nyo daw sa akin para kainin natin. Tapos naawa ako na parang shit, kakainin ba natin to? Wawa naman. Tapos iniwan ko lang doon sa doon sa bahay. Tapos mamaya naisip namin nandun si Gilson bigla eh. Sabi ni Gilson, dalhin natin sa dagat, soli natin. Para hindi naman nakakaawa. Tapos dinala namin sa dagat, niwan lang namin doon sa may parang beach. Tapos mamaya lumangoy na siya mag-isa pa. Ibig sabihin, buhat-buhat mo yung malaking tuna? Hindi ko nga alam eh, nagkasya siya doon sa rock ng wild eh. Ang labo. Tapos namin makipag-hangout sa Ayala, naghanap na kami ng meeting place. Somewhere na mapag-uusapan namin kung ano yung mga mangyayari sa Taiwan. Ngayon ay pupunta kami ng White Eye. Diba? Halloween party daw. Kaya sobrang kalat dito sa may... Burgos ba yun? What's up? Mr. Shark. Uy, ano yan? Wala, di ako convinced na pangit yung... Nakakain ba to? Yes. Ano meron? Bakit ang dami niya dito? Maybe for Halloween event. Kay Manoy? Yes. Yes po. Okay, nandito tayo sa Wide Eye. Pasok tayo. Hello po. Uy, nandito pala kayo. Sama mo mga friends mo? Oo. Binigyan niya nila akong sticker. Tabi, walang preno. Bago nyo mapanood yung bagong series nating Taiwan Tip to Tip, gusto ko i-share sa inyo kung paano ba siya na-conceive. Gamit yung kumot, nagplot si Marlo ng cycling route sa Taiwan from southernmost tip hanggang northernmost tip of the island. Saan mo tinitignan? Sa kumot? Ayan, everyday 100 yung binabay. So, dulot-dulot talaga siya ng Taiwan, kaya siya tinawag na tip to tip. Nung na-tunnel kami, ganyan-ganyan din yung usapan nila ni Chris eh. Nagtitingin-tingin lang sa kumot. Tapos mabay tayo. Tapos bigla may tunnel pala.
Tapos ng mga panahon na yan, wala pang nagko-commit talaga kung sino yung sasama. Maliban lang sa amin ni Pau at ni Budol Buddy. Ito si Shotty, inaya namin pero hindi daw talaga kaya ng oras niya. Eventually, nung sure na kami na ganito yung klase ng ruta na gagawin namin, mas parang nagmaterialize yung plano kaya kinulit na namin yung mga kasama namin na mag-book na ng mga flights nila. Ito raw yung gagawin namin. Naintindihan ko siya sa malayo pero hindi pa natin alam pag pinino mo yan. Maraming mahirap dyan. Pero kung tutusin, parang di naman kailangan tong meeting na to nung time na yan. Wala din naman kaming napag-usapang matino maliban dun sa mapa. Parang wala namang nangyari ngayong araw na to. Puro kwentuhan ng kwentuhan. Dapat nag-chat-chat na lang tayo. Pagtapos nung walang kwentang meeting na dapat email na lang, nagsiuwian na kami. Magkakasabay ba tayo? Ang bilis ng mga kasama ko. Kuya Pao! Yung pera mo, nabubuo na ba? Kaya mo na, magpapasko naman. Kumita rin tayo. Looking back dun sa panaginip ko, wala talaga siyang sense eh. Siguro kung lalagyan natin siya ng meaning, yung freedom na na-achieve nung aso na pating, yun yung symbolism nung magiging bike tour namin sa Taiwan. Malaya kami makakapag-roam around, malayang makakapag-explore. For 2 weeks, nakalimot kami na ang mahal-mahal na pala ng gasolina sa Pilipinas nung time na yan. Sabi nga ni Pau nung day 1, in-interview ko siya, sabi niya, masaya daw siya kasi ramdam niya na meron siyang free will nung nakasakay na siya sa bisikleta niya dito sa Taiwan. Interviewin kita, ano yung pakiramdam nung ano? Siyempre, nabuo na yung bike, diba? Tapos nafe-feel mo na gumagalaw ka on your own. Sarap kasi parang hawak mo yung may free will ka. May freedom. Yes. Ayun yung mga nangyari nung araw na yan, kung paano nabuo yung plano na mag-Taiwan. Tagal na yun eh, nahanap ko lang sa hard drive ko kasi naglilipat ako ng mga files. Piling ko kahit luma na tong video, sumakto naman yung upload niya kasi sa June 1 na ipapalabas yung Taiwan Tip to Tip dito sa YouTube. Kaya yun, kita-kita tayo ulit every Monday 7 PM para sa bagong episodes ng bagong series namin. Kung hindi pa kayo naka-subscribe, please subscribe para dumami tayo dito sa channel na to. And then sali din kayo sa Team Monday, meron kaming Facebook group. Doon kami nag-a-announce ng mga anong palabas yung e-ere every week at anong mga merch yung paparating. And speaking of merch, ayun, meron ako ditong collab from GoFar, Taiwan Tip to Tip shirt. Ito ay dry fit na long sleeves. Ayun. And then ito, Taiwan Tip to Tip na 5-panel cycling cap. Maano yan, malambot. Ayun. Galing naman kay Courier. Bagay ito pag nagbabike kayo. Yung link ng pages nila ay nasa description down below. At kita-kita ulit tayo every Monday 7 PM sa June 1 para sa bagong series natin na ang title ay Taiwan Tip to Tip.